Kamusta po Sir Neb? Ako nga pala si Jed. May isi-share akong kulam story sa inyo. Pero iibahin ko na lang po yung pangalan ng mga tauhan. Kapatid ng mama ko si Tita Lorna. Bata pa lang ako, alam ko nang may issue sa relasyon nila ng partner niya na si Tito Noel. Hindi naman lihim sa amin, nakakabit siya noon. Ang kwento, nakilala niya si Tito Noel sa pinapasukan niyang grocery kung saan isa siyang supervisor. Samantalang driver sa logistics si Tito. Mabait daw, palabiro, maalaga, pero may asawa na pala at may anak. Biru-biruan lang daw noong umpisa hanggang sa nalaman na lang namin na bubukod na ng bahay kina lolo at lola si tita dahil magsasama na sila ni Tito Noel. Siyempre tutol ang pamilya kasi nga alam na pamilyado si Tito Noel. Tapos ang masaklap pa ay kahihiwalay lang niya sa asawa niya at ang sabi ay hiniwalayan daw dahil namatay pala yung anak nila dahil sa sakit. Pero alam nila mama na hindi yung kamatayan ng bata ang dahilan ng hiwalayan nila. Dinahilan lang yun ni Tito Noel para makapagsama na sila ni tita. Doon nagsimula ang lahat. Noong umpisa raw ay nagmamakaawa pa yung babae kay Tito Noel na ayusin ang relasyon nila. Pero noong nalaman noon na may bago na si Tito ay hindi na ito nagpumilit pa. Noong nakita ko in person yung unang asawa ni Tito, parang naawa ako kasi tahimik lang siya, payat, tapos laging mugto ang mga mata. Ang sabi ng mga nakakakilala roon sa babae, simula raw nang mawala ang anak niya, parang may namatay na rin sa kanya. Tapos noong iniwan pa siya ng asawa niya, lalo siyang nag-iba. Pagkatapos noon, halos wala nang balita tungkol sa kanya. Hindi na raw siya nagpapakita at nagmamakaawa pa kay Tito Noel. Hindi naman daw natatakot na idemanda si Tito dahil wala naman daw pera yung ex-wife niya. Kaya ayun, at nagsama sila ng matiwasay ni Tita Lorna na parabang walang nasagasaan. Nagkaroon sila ng 2 anak at maayos na pamumuhay. Hanggang sa nagkasakit si Tito. Una simpleng pananakit lang daw ng dibdib, tapos hirap huminga, hanggang sa mayat maya na siyang dinadala sa ospital. Kung ano-anong gamot na raw ang tinitake niya, pero walang epekto. Lumipas ang 1 taon, sobrang payat na niya. Kahit anong kain niya, lalo siyang nangangayayat. Kahit anong pahinga, parang pagod na pagod siya lagi. May mga gabi raw na bigla siyang sisigaw dahil pakiramdam niya may nakadagan sa dibdib niya habang natutulog. Minsan ako mismo yung nakakita. Nasa bahay nila ako nun. Natutulog si Tito Noel habang hinihimas ni Tita Lorna yung dibdib niya. Bigla siyang napadilat at humawak sa liig niya na parang sinasakal. Namumutla siya habang umiiyak. Sabi niya ay may nakadagan daw sa kanya. Ilang taon siyang ganun. Ubus lahat ng ipon nila. Si Tita Lorna na lang ang nagtatrabaho noon. Elementary pa lang yung mga pinsan ko sa kanila. Madalas silang umutang ng bigas sa tindahan namin. Hanggang sa sobrang desperasyon, dinala nila si Tito Noel sa albularyo. Ayokong sumama noon pero pinilit ako ni mama dahil walang magbubuhat kay Tito. Noong chinecheck na ng albularyo si Tito, palipat-lipat yung tingin niya sa kanilang 2 ni tita na parabang may nalalaman siya o gustong sabihin. Tapos kumuha siya ng mangkok na may tubig at langis. Hindi ko maintindihan ang ginagawa niya, pero napansin kong nanginginig si Tita Lorna. Pagkaraan ng ilang minuto, tumingin siya sa kanilang 2. Sabi nung albularyo, may naagrabyado raw sina Tito at Tita. Doon umiyak si Tita Lorna. Hindi na nila tinanggi. Alam agad nila kung sino. Sabi ng albularyo, matagal nang patay yung kumukulam kay Tito, kaya hindi na noon mababawi pa ang parusa sa kanya. Nagbigti raw kaagad matapos gawin ng kulam. Naaalala ko yung mukha ni Tita Lorna hanggang ngayon. Para siyang nawalan ng dugo. Si Tito Noel naman, tulala habang nakatingin sa sahig.
15 taon na mula noon, Sir Neb. Buhay pa si Tito Noel, pero parang bangkay na lang. Nakahiga lang siya buong maghapon. Hindi makatayo, hindi makalakad. Butot balat na lang talaga. Si Tita Lorna, halos tumanda ng 10 beses kakakayod. Yung 2 nilang anak, hindi na nakapagtapos. Maaga ring nagsipag-asawa dahil hirap na hirap sa buhay. Sabi noon nila mama, sobrang sakit ng dinanas ng dating asawa ni Tito Noel, kaya hindi nila ito masisisi sa nagawa niya. Isang ina na nawalan ng anak at sa halip na damayan ng asawa ay pinagpalit pa sa mas bata. Itago niyo po ako sa pangalang Max. Noong 1987 hanggang 1993, bartender ako sa isang beer house sa Parañaque. Ang may hawak sa amin noon si Mama Beth. Bugaw o kung tawagin noon Mama Sang. Naalala ko pa na malaking babae yon si Mama Beth. Tapos matigas pang magsalita at palaban. Kaya talagang intimidating. Pero kahit mukha siyang pitbull, napaka maalaga naman noon sa mga babae niya. Kapag may customer na nananakit o ayaw magbayad, siya mismo yung sumusugod. Pero nakakagalitan din niya yung mga GRO kapag nabubuntis. Hindi kasi uso ang kondom sa mga parokyano nila Mama Beth, kaya talagang buntisi ng mga babae niya. At kapag ganoong may GRO na nabuntis, may tinatawag siyang hilot. Tawagin na lang natin siyang Aling Puring. Isang payat na matandang may mahaba at namumuting buhok na laging nakapusod. Kapag pinatawag ni Mama Beth si Aling Puring, dumarating siya tuwing madaling araw. May nakalaan ng space sa stockroom ng bar kung saan may pinasadyang kama si Mama Beth para doon mahiga yung mga babae. Bukod sa halos buwan-buwang pinapatawag ni Mama Beth si Aling Puring, wala naman akong napapansing kakaiba noon. Wala naman akong pakialam sa ginagawa nila. Basta ang alam ko lang, hinang-hina yung mga babae pagkatapos nilang magpalaglag dahil sobrang sakit daw talaga ng ginagawa ni Aling Puring. Yung iba sa kanila halos mawalan ng ulirat at lutang pa raw pero aware sa paligid. Iisa lang ang kwento nila na hindi namin pinag-isipan ng masama. May naririnig daw silang tunog na parang naglalagatukan pagkatapos silang hilutin ni Aling Puring. Sabi raw ni Aling Puring, pinatutunog lang niya yung mga buto niya sa kamay dahil nakakangawit maghilot. Akala raw noong mga babae ay totoo yun. Pero isang madaling araw na may appointment ulit si Aling Puring sa isang GRO, ay nalaman namin ni Mama Beth ang totoo. Nagsasara na kami. Hinanap ko si Mama Beth para ibigay yung benta nang marinig ko siyang nagmumura sa stockroom. Paglipat ko, nakaawang ng konti yung pinto. Kaya nakita ko siya na nakatalikod at galit na galit. Yung babae na nagpalaglag, naririnig kong umiiyak. Akala ko siya yung kinagagalitan ni Mama Beth. Pero noong umusog si Mama Beth na parang may sinampal, ay doon ko nakita si Aling Puring. Nakaharap niya. May hawak siyang maliit na bagay na balot ng tela tapos puno ng dugo. Hindi ko agad naintindihan kung ano yon. Pero nung titigan kong mabuti yung tela, doon ko na na-realize na hindi yun basta buo-buong dugo lang. Nanlamig ako at napatitig sa mukha ni Aling Puring. Wala namang nagbago sa mukha niya maliban sa sobrang lawak ng buka ng bibig niya habang ngumunguya. Para akong hihikain sa takot pero hindi umurong si Mama Beth. Tinadyakan niya pa yung timba sa tabi. "Buisit kang matanda ka! Ano ka? Aswang?" Sigaw ni Mama Beth. Tahimik lang si Aling Puring habang ngumunguya. Tapos nagsalita siya ng mahina. "Wala naman akong pineperwisyo. Kinukuha ko lang yung mga batang ayaw ng mga babae mo." Parang may nagyelong tubig na binuhos sa ulo ko noon. Gusto kong masuka at tumakbo palayo. Pero hindi ako makagalaw
Hanggang sa nagwala si Mama Beth. Sinabunutan niya si Aling Puring palabas ng stockroom. Napasiksik na lang ako sa sulok dahil sa sobrang takot. Sigaw ng sigaw si Mama Beth na ipagkakalat daw niya sa buong area na aswang ang matanda. At doon nag-iba ang mukha ni Aling Puring. Hindi siya naging halimaw na parang sa pelikula. Parang humigpit ang balat niya sa mukha. Lumuwa yung mga mata niya at humaba yung panga habang nakangisi. Sabi niya ay papatayin niya si Mama Beth kapag may nakaalam ng sikreto niya. Akala ko matatakot si Mama Beth pero dumura lang siya sa sahig. Tignan natin kung sino ang mapapatay ng taong bayan, sabi niya. Galit na galit si Aling Puring pero siya na ang naunang sumuko sa away nila ni Mama Beth. Lumabas siya na parang nag-slide yung mga paa niya sa sahig. Ang sabi ni Mama Beth, nahuli niya sa akto si Aling Puring nangumunguya habang duguan ng mga kamay at bibig. Groggy yung GRO kaya hindi niya alam ang nangyayari. Natakot daw si Mama Beth para sa babae niya kaya kinumpronta niya si Aling Puring. At nang makita nga niya ang itsura nito ay nakumpirma niyang aswang. Magmula noon ay ibang hilot na ang tinatawag ni Mama Beth kapag magpapalaglag. Nakabantay din siya habang ginagawa ang proseso at kinukuha niya ang fetus para ilibing ng maayos. Hindi naman bumalik at nanggulo si Aling Puring sa bar. Pero ilang buwan din akong kakaba-kaba noon. Bandang huli ay nag-resign ako dahil talagang natroma ako sa nakita ko. Hindi pala nagpapatunog ng buto sa daliri si Aling Puring pagkatapos ng trabaho niya. Ngumunguya pala siya ng maliliit na buto. Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga pala si Henry. Ang isi-share ko sa inyo ay isang kwento mula sa probinsya namin. 8 years old na ako nang lumipat kami sa baryo mula sa Quezon Province. May nabili kasing lupain ng lolo ko at gusto niya na sina tatay at isa kong tiyuhin ang mamahala. Noong bago pa lang kami sa maliit na baryo, wala naman akong naririnig o nalalamang kwentong kababalaghan hanggang sa nangyari ang hindi ko inaasahan. Bandang alas 5 ng hapon yon. Bilang bago lang kami sa baryo, wala akong nakakalaro. Kaya ang ginagawa ko ay namamasyal para magpapansin sa mga kapwa bata. Hanggang sa nakarating na ako sa ilog sa kakapasyal. Malapit lang naman yung ilog sa bahay namin. Tanaw ko pa nga yung bubungan namin doon. Nagpapatalon-talon ako sa mga bato nang may mapansin akong babae sa kabilang ilog. Para siyang papel sa kaputian. Tapos nakaputi pa siyang damit. Pangkaraniwang puting t-shirt tapos puting palda. Yung buhok niya nakatirintas pero abot sa paa niya. Napansin niya na nakatingin ako sa kanya kaya nginitian niya ako at tinanong. Tinanong niya ako kung bago daw ba ako doon. Mahina yung boses niya pero malinaw. Tumango ako. Nakangiti pa rin siya nang magkwento. Dati raw doon din sila nakatira ng anak niya. Tinanong ko kung pwedeng makipaglaro sa anak niya. Pero hindi raw pwede kasi ayaw nang bumalik ng anak niya sa baryo. Bilang bata, nagtanong uli ako. Sabi ko bakit ayaw ng anak niya sa baryo. Mas masaya na raw ang anak niya kung nasaan sila dahil walang nangaaway sa kanya roon sa lugar ng tatay niya. Gusto raw sana niya na maging normal ang buhay ng bata. Ang kaso ay masyadong mapanghusga ang mga tao. Hindi ko na maalala kung may pinag-usapan pa ba kami bukod doon. Pero naalala kong nagtanong ako kung anong pangalan niya. At ang sabi noong babae ay siya raw si Jacqueline. Pagkatapos noon, umuwi na ako. Okay lang naman ako noon. Pero napansin ng nanay ko na namumula ako. Tapos noong hipuin niya ang noo ko, mainit daw. Nilalagnat ako. Masyadong makaluma ang nanay ko. Imbis na painumin ako ng paracetamol, binitbit ba naman ako sa albularyo para ipatawas. Pagkabuhos pa lang ng kandila sa tubig,
Ang sinabi agad noong matanda ay naengkanto ako. Nakatuwaan daw ako dahil sa kadaldalan ko. Hindi naman daw masama ang intensyon noong engkanto. Natuwa lang talaga at para bang hindi alam kung hanggang saan ang kapangyarihan niya. Doon ako sumabat. Sabi ko may nakausap akong babae sa may ilog. Jacqueline ang pangalan. Sasabihin ko pa sana na mukha namang tao si Aling Jacqueline. Kaso biglang parang jumakpat sa loto yung albularyo. Pinaulit pa sa akin yung pangalan na binanggit ko. Sabay tanong kung ano raw ang itsura ng tinutukoy ko. Noong sinagot ko lahat ng tanong niya, biglang nag-antanda yung matanda. Halata ko kay nanay na kinabahan siya nang magtanong siya kung ano ang nangyayari. Kaya nagkwento yung albularyo. Si Aling Jacqueline daw ay may anak na babaeng nagngangalang Marinel. Magandang bata daw. Simpleng cute lang. Yung tipong kahit matatanda, napapalingon kapag dumadaan siya. Maputi, mahaba ang buhok, singkit ang mga mata. At kapag tinitigan mong mabuti ang kulay ng mga mata niya, parang asul daw na nagva-violet. Kahit daw marumi ang daan o tirik ang araw, parang hindi nadudungisan tignan. Pero ang mas pinag-uusapan ng mga tao ay kung sino ang tatay ni Marinel. Walang nanligaw kay Aling Jacqueline. Tahimik lang siyang babae. Nakatira siya malapit sa ilog. Tapos isang araw, napansin na lang daw ng mga kapitbahay niya na lumalaki yung tiyan niya. Kapag tinatanong kung sino ang ama, ngingiti lang siya at doon nagsimula ang mga chismis. Kesyo raw syokoy sa ilog ang ama ni Marinel o engkantong gubat. At habang lumalaki si Marinel, lalong lumalala ang usapan. Sabi pa ay binubuli siya sa eskwela. Tinatawag na engkanto at maligno. May mga batang nananabunot at nananakit pa. Hanggang sa isang araw, nawala na lang silang mag-ina. Ang chismis ay sumama na nga sila sa engkantong ama ni Marinel. Pero walang makapagpatunay noon. Pero dahil sa kwento ko sa albularyo, nagkaroon ng linaw ang lahat. Kumalat ang balita sa baryo at para akong naging instant celebrity. Inuusisa ako kung ano raw ang napag-usapan namin ni Aling Jacqueline at kung ano raw ang itsura. Sa pagdaan ng mga panahon, ay nakalimutan din naman ang tungkol doon sa mag-ina. At ako naman ay nakita kung gaano kachismosa at judgmental ang mga kapitbahay namin. Kaya nauunawaan ko si Aling Jacqueline kung bakit kahit gusto niyang mamuhay ng normal si Marinel, mas pinili niyang sumama sila sa engkanto. Sir Neb, sana tanggapin niyo itong story ko. Kwento ito ng buhay ko na pinaghalong MMK at KMJS Gabi ng Lagim. Pakitago na lang ako sa pangalang Cherry. Nagsimula ang kalbaryo ko noong bata pa ako. Hindi ko maaalala na niyakap ako ng nanay ko kahit kailan. Ang naaalala ko sa kanya, pamalo. Hindi ko rin alam kung bakit mabigat yung dugo niya sa akin. Maingat akong gumalaw at hindi rin maingay dahil takot ako na makagawa ng mali at mapalo niya. Ang tatay naman namin, umalis na lang isang araw at hindi na bumalik. Iniwan kaming tatlong magkakapatid sa piling ng nanay namin na abusada. Kung hindi dahil kay Tita Lina na hipag ng nanay ko sa isa niyang kapatid, malamang hindi ako nakapagtapos. Siya yung kumuha sa akin noong 12 anyos ako, matapos niyang makitang hindi ako makabangon dahil sa pambubugbog ng nanay ko. Hindi man mayaman si Tita Lina, mabait naman sila. Sina tita ang nagpaaral sa akin hanggang college. At habang lumalaki ako, lalong nawalan ng pakialam sa akin ng nanay ko. Minsan ilang taon walang paramdam. Hanggang sa nagkaroon ako ng maayos na trabaho at pinalad sa buhay. Doon biglang nag-message ang nanay ko. Hindi ko makakalimutan yung kauna-unahan niyang chat sa akin magmula noong umalis ako sa poder niya. Ang sabi niya ay padalhan ko siya dahil nanay ko pa rin siya.
Noong una ayoko sana. Pero sabi ni Tita Lina, hayaan ko na raw. Baka raw sakaling magbago. Kaya nagpadala ako ng pera. Noong una maliit lang. Hanggang sa naging monthly allowance na. Tapos nakiusap siyang paaralin ko yung bunso kong kapatid na nasa senior high na. Kapatid ko naman yon kaya pumayag ako. At worth it naman kahit papano. Napagtapos ko hanggang kolehiyo yung kapatid ko at nagkaroon agad siya ng trabaho. Siya na yung sumalo sa gasto sa bahay nila. Doon na ako huminto sa pagsusustento sa kanila. Dahil nasaktong nabuntis ako makaraan ng 3 taong paghihintay namin ng asawa ko. Nag-ipon kami para maayos ang panganganak ko. Kaya sinabi ko kay nanay na hindi muna ako makakapagpadala. At doon nag-iba na naman ang pakikitungo niya sa akin. Kung ano-anong message niya. Wala raw akong utang na loob. Kung hindi raw dahil sa kanya, hindi ako mabubuhay. Hindi ko na lang siya pinansin. Ayokong ma-stress sa pagbubuntis. Hanggang isang hapon, dumating siya sa bahay namin. Nag-eskandalo. Sumisigaw sa gate habang nakikiusyoso ang mga kapitbahay. Madamot daw ako. Porket may pera na ay kinalimutan ko na ang nanay ko. 4 na buwang buntis ako noon. Nanginginig ako habang pinapakalma ng asawa ko. Pero hindi tumigil si nanay. Hanggang sa sumakit na yung tiyan ko. Kinagabihan, dinala ako sa ospital. At sad to say, nakunan po ako. Hindi ko ma-describe ang pakiramdam ko noon. Alam kong galit ako kay nanay. Pero sa sobrang galit ko ay wala akong mailabas na emosyon. Halo-halo ang sakit sa pagkawala ng baby namin at galit sa nanay kong walang pakundangan. Para lang hindi na ako makapagsalita ng masama, hindi ko na lang siya kinausap ulit. Binlock ko siya sa lahat. Akala ko matatahimik na ako. Pero ilang linggo matapos kong makunan, nagsimulang sumakit ang ulo ko. Yung tipong paggising ko pa lang, parang may pumipiga na agad sa sentido ko. May mga araw na hindi ako makatayo. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Akala ko dala ng pagkawala ng baby ko. Pero bukod sa pagsakit ng ulo, bigla ay gabi-gabi kong napapanaginipan si nanay. Nakatayo raw siya sa paanan ng kama namin habang nakatitig sa akin at sinasabing madamot akong anak. At dahil paulit-ulit na nga lang ang panaginip ko, ay nagkwento ako sa mister ko. Siya ang nakaisip na dalhin ako sa albularyo at doon nalaman namin na kinukulam daw ako at hindi malayo sa akin ang gumagawa. Hindi ko na kailangang hulaan pa kung sino. Iyak ako ng iyak noon kasi sobrang sama pala talaga ng nanay ko na kaya niyang ipakulam ang sarili niyang anak. Nagpagamot ako ng ilang araw. May pinapainom, may pinapaligo, may mga dasal gabi-gabi. Unti-unti nawala yung sakit ng ulo ko. Nawala rin ang mga panaginip ko. Sir Neb, ayoko na ng gulo at hindi naman ako kasing sahol ng nanay ko. Kaya hindi ako gumanti sa kanya. Ang ginawa lang namin, nagpalagay kami ng proteksyon. Tapos lumipat kami ng probinsya ng asawa ko para hindi na niya kami matunton. Last year lang, may balita akong narinig mula sa kapatid ko. May afam na raw si nanay. Matandang Briton na siya namang bumubuhay kay nanay. Naisip ko kaya pala tahimik na siya at hindi na naman ako naaalala. Hiling ko na lang na sana ay humaba pa ang buhay noong afam para silang dalawa na lang ni nanay ang maglukuhan. Huwag na niya akong idamay habang may respeto pa ako sa sarili kong ina. Tawagin niyo po akong Ian. Kwento ko lang po yung karma na inabot ng taksil kong ina. OFW siya sa Qatar. Kasambahay. 5 taon pa lang ako nang umalis siya. Ang sabi niya noon, 2 taon lang ang kontrata niya. Tapos uuwi para magbakasyon bago bumalik uli ng Qatar. Kaya lang, bago pa man matapos yung 2 taon na kontrata niya, ay nilinaw na ni mama na hindi siya makakapagbakasyon. Sobrang higpit daw kasi ng amo niya at ayaw siyang pauwiin dahil baka hindi na siya bumalik. Inunawa na lang namin siya.
Yung 2 taon niya, naging 4. Hanggang sa umabot ng 8 taon na hindi man lang siya umuuwi. Binatilyo na ako noon at nawalan na ako ng amor kay mama. Dahil sa tagal niyang wala kahit noong umpisa. Regular pa ang mga remittance niya. Tawag o video call kada linggo. Pero habang tumatagal, unti-unting kumonti at dumalang ang mga tawag at PM. Hanggang sa tuluyan na siyang hindi nagparamdam. Nag-alala rin naman kami kasi syempre mama pa rin namin yun. Si Papa nilakad yung pagpapatulong sa Philippine Embassy sa Qatar para lang malaman kung ano nang nangyari kay mama. Hanggang sa isang araw, may nag-PM sa akin sa Facebook. Filipina raw siya sa Qatar at kakilala ni mama. Akala ko scam nung una, pero nag-send siya ng picture ni mama. Nakaabaya na siya, tapos may katabi siyang lalaking Arabo. Nag-asawa na raw si mama ng Qatari national. Hindi raw alam ng lalaki na may pamilya siya sa Pilipinas, kaya inatsapuera na kami ni mama. Ilang beses pa naming nakausap ni Papa yung Filipina at nagbigay pa siya ng maraming ebidensya ng kataksilan ng mama ko. Kaya naman nagdesisyon kami na iitsapuera na lang din siya sa mga buhay namin. May trabaho naman si Papa at kaya niya kaming buhayin na magkakapatid. Hanggang sa makalipas ang halos 2 taon, nag-PM uli yung Filipina. Binalitaan niya kami na masama na ang lagay ni mama. Hindi ko na sana re-replyan, pero nag-send siya ng voice recording. Boses ni mama, umiiyak at humihingi ng tulong. Tapos may parang lalaking humihinga ng sobrang lalim, malapit sa microphone. Akala ko noong una yung asawa niyang Qatari, pero sabi ng babae, walang ibang tao sa apartment nang nirecord ni mama yun. Katibayan daw sana ni mama na may nangyayaring kababalaghan sa kanya. Kasi nga ayaw maniwala nung asawa niya. Sabi nung Filipina, nalaman na noong Qatari na pamilyado si mama. Hindi naman daw sinaktan pero pinahiwalay siya sa ibang tao sa bahay. At doon na nagkasakit si mama. Lagi raw binabangungot. Minsan nagigising na sumisigaw at may pasa sa leeg. May nakikita raw siyang lalaking nakaitim sa sulok ng kwarto. Matangkad at hindi kumikilos habang nakatingin sa kanya. Isang madaling araw pa ay nagwala raw si mama. Nakita siya ng asawa niyang nakaupo sa sahig habang nagsasalita at nakaharap sa salamin. Hindi raw Tagalog o Arabic, kaya doon na natakot ang pamilya noong lalaki. Pinatignan sa imam si mama. Sabi raw ay may sumamang jin kay mama dahil sa panluloko at pagtatago niya ng katotohanan. Naaakit daw yun sa mga negatibong enerhiya ng tao, gaya ng kasinungalingan at kahihiyan ni mama. At habang tumatagal na hindi umaamin si mama, lalong lumalakas yung nagpaparamdam. May mga gabi raw na hindi siya makagalaw habang may nakadagan sa dibdib niya. Minsan naman, nagigising siyang puno ng gasgas sa likod. Hindi naniwala agad yung asawa niya kahit may mga audio recording si mama. Hanggang sa siya na mismo ang nakasaksi. Pagpasok daw nung Qatari ay nagsasalita si mama habang tulog. At yung boses daw ni mama ay boses lalaki. Doon na siya tuluyang pinagamot. Ilang buwang pabalik-balik si mama sa imam. Pero sabi ng imam, hindi siya tuluyang lulubayan noong jin hanggat hindi niya inaayos ang mga kasalanang iniwan niya. Kaya pinauwi siya ng Pilipinas. At yun ang dahilan kung bakit nag-PM yung kakilala niyang Pinay. Wala sana kaming pakialam sa kanya at walang balak si Papa na sunduin siya sa airport. Inisip na lang niya si Lola na nanay ni Mama. Noong makita ko si Mama sa airport, hindi ko siya nakilala agad. Pumayat na siya at nagmukhang bungo. Habang nasa sasakyan kami pa uwi, bigla siyang napahawak sa braso ko. Humihingi ng tawad pero hindi ko siya pinapansin. Doon kina Lola tumuloy si Mama. Ayaw namin ng mga kapatid ko sa kanya. Ang balita namin ay okay na siya pero nahihiyang lumapit sa amin. Nilubayan siya noong jin nang maging aktibo siya sa simbahan. Sana lang ay hindi na siya balikan.
Pero kami ng mga kapatid ko, hinding-hindi na kami babalik sa kanya. Magandang umaga po sa inyo, Sir Nebkero. Ako nga pala si Clara. Narito ako para magkwento ng kababalaghan na dinanas ko noong mga panahong halos gumapang kami sa hirap. 4 ang mga anak ko. Yung bunso ko, si Carlo, ay may hydrocephalus. Magkatulong kami ng asawa ko sa pagtataguyod sa pamilya namin. Pero halata ko sa kanya na hindi niya kaya ang sitwasyon ni Carlo. Kaya isang araw ay hindi na ako nagtaka nang hindi na siya umuwi sa amin. 2 taon kong pilit binuhay si Carlo. Kahit anong racket ay pinasok ko. Pero hindi ako nakaipon ng pampaopera niya. Namatay ang bunso ko habang natutulog. Wala akong panahon para magluksa noon. Yung 3 ko pang natitirang anak ay kailangan ng ina na maghahanap buhay para sa kanila. At isang hapon, habang pauwi ako mula sa paglalako, ay may nadaanan akong puno ng bayabas sa gilid ng masukal na lote. Hitik na hitik sa bunga. Wala namang bahay sa paligid kaya kumuha ako ng ilang piraso para ibigay sa mga anak ko. Nagustuhan ng mga bata yung bayabas. Kaya naman kinabukasan ay namitas uli ako. Hanggang sa araw-araw ay bayabas na yung hinihiling na pasalubong ng mga anak ko. Kaya araw-araw din ay namimitas ako. Kahit gaano karami ang kunin ko, para bang hindi nababawasan. Sa hirap ng buhay namin noon, blessing ang tingin ko roon. Hanggang isang umaga, pagising ko, may tambak na bayabas sa tapat ng pinto namin. Nagulat ako, pero bago ko pa masaway yung mga anak ko sa pagkuha, nakakain na sila. Nung sumunod na araw, meron uling bayabas. At may nakatali pang manok sa kabilang gilid. Dahil may kasama ng manok, ay nagtanong ako sa mga kapitbahay kung sino sa kanila o kung may nakakaalam ba kung sino ang naglalagay ng mga yon sa pintuan namin. Wala raw. Doon ako nahiwagaan. Nagpapasalamat ako sa tulong. Pero kung hindi ko naman alam kung kanino galing, dapat ba talaga akong magpasalamat? Baka mamaya niyan ay may kung anong binabalak itong nagbibigay ng bayabas at manok sa amin. Hindi namin ginalaw ng mga anak ko yung mga yon. Kinagabihan naman, bago matulog ay lumabas ako ng bahay. Palinga-linga ako sa paligid habang sinasabing hindi ko kukunin ang mga bigay niya kung hindi siya magpapakita sa amin. Ang hinala ko kasi noon, kapitbahay lang talaga namin ang nagbibigay. Baka nahihiya o pinagtitripan kami. Kung maririnig niya ang sinabi ko, baka titigil na rin o kaya ay magpapakita. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako sa kaluskos sa labas. Bumangon ako agad kasi akala ko mahuhuli ko na kung sino ang naglalagay ng bayabas sa may pintuan. Dahan-dahan akong sumilip sa siwang ng bintana. Hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan ang nakita ko. Isang napakalaking anino sa labas ng bahay. Halos abot sa bubong namin ang taas niya. Hindi ko makita ng malinaw yung mukha niya. Pero sobrang itim niya kahit maliwanag ang buwan. Mahaba yung mga braso at parang kuba habang nakatayo sa harap ng pintuan namin. Tapos umiiyak siya na para bang nagmamakaawa. Kinilabutan ako. Lalo pa at biglang gumalaw yung ulo niya paharap sa bintana. Napaatras ako. Sa takot ko ay hindi ko pinatay ang ilaw buong magdamag. Gumuhit pa ako ng asin sa pinto at mga bintana kahit nanginginig yung mga kamay ko. Napadasal ako na mawala na yung nasa labas ng bahay at wag sanang makapasok. Kinabukasan, may panibago na namang bayabas at manok sa labas. Hindi uli namin ginalaw. Pumunta agad ako kay Kaligaya na albularyo at kinuwento ko kung ano ang nakita ko. Tinawas niya ako at doon ay may nakitang kapre na nagkagusto sa akin noong nanguha ako ng bayabas.
Yun daw ang nagdadala sa amin ng mga pagkain dahil nagtatangka na manligaw sa akin. Grabe ang kilabot ko, pero natatawa rin ako. Kasi ba naman, mabuti pa yung kapre at pinapakain ng mga anak ko. Samantalang yung totoong tatay nila, walang pakialam. Nung mga panahon na yon ay problemado ako kung paano mapapaalis yung kapre dahil hindi pa rin yung tumitigil sa pagbibigay ng bayabas at manok. Kahit na tinataboy na ni Kaligaya ng kung ano-anong pausok, pangontra at dasal. Hindi pa rin namin ginagalaw yung mga bigay noon at pinakawalan ko yung mga manok dahil kalat nga na kapre ang may bigay noon ay walang gumagalaw sa mga manok. Dahil yata sa pagtanggi ko sa bigay niya, minsan ay naririnig kong may humahagulgol sa labas. Mabuti na lang at inalok ako ng pinsan kong si Prima na makituloy muna sa kanila sa bayan. Kaya natakasan ko yung kapre. Nung lumipat kami kina Prima, ay nakapagpatayo kami ng ukay-ukay na napalago naming magpinsan ng husto. Hindi na ako masyadong magdedetalye, Sir Neb. Basta sa ngayon ay kontento na ako sa buhay namin ng pamilya ko.